Sa TV Production. Your only island TV channel. Yo mga kalodi! And we're back again for another episode ng It's Up to You. This is your host, Lodi Diggs, and ang inyong sporting bestie, Christine. At kami ang maghahatid sa iyo ng panibagong kasiyahan para sa panibagong episode ng It's Up to You. Dito lamang yan sa Isa TV, your only island TV channel. Para sa episode nito, ating matutunghayan ang naganap noong nakaraang linggo ang Happy Isabela Youth Volunteers a Day of Service. Ayun, Lorelix, I think that event, madaming naganap doon kasi may mga libreng serbisyo na inihandog ang pamahalaang lungsod ng Isabela through the local Youth Development Office. So yun, ang daming kabataan na nag-participate. Just siyempre the Lido Youth Volunteers na sila yung mismo na nag-cater sa mga different organizations ng mga kabataan. Madaming mga bisita na dumalo rin ang ating butihing mayora, si BM Amin. At siyempre andun si Konsehala, Karen Sakalakot. So, and many more, right? Mga partners, different agencies, and yun. So much for that. Let's start the episode now. Okay. Okay? In 3, 2, 1. Noong ika-22 ng Hunyo, pinangunahan ng Local Youth Development Office ang isang makabuluhang aktibidad para sa kabataan kung saan ito ay tinawag na Happy Isabela Youth Volunteers a Day of Service sa Isabela City Youth Development Center. Ang pinakapangunahing layunin ito ay magbigay ng libreng serbisyo sa mga kabataan kasama ang active youth leaders ng lungsod ng Isabela na nag-volunteer para sa nasabing kaganapan. Ang kaganapang ito through the City Government of Isabela ay naghandog ng madaming libreng serbisyo tulad ng libreng tuli, libreng gupit at libreng pagbubunot ng ngipin. In the same vein, ang ating mga youth volunteers ay nagkaroon naman ng simultaneous cleanup drive. Nagkaroon din ng feeding activity para sa lahat ng mga dumalo lalo na sa mga cute na chikitings. Personal na dinalo ng ating butihing mayora na si City Jalia Tulubit Hataman ang Happy Isabela Youth Volunteers a Day of Service. Siya ay nagbigay ng inspiring message at nagbahagi ng personal experience bilang isang youth leader noong kanyang kabataan. So what I'm saying is, eventually in life, like ako, kahit na yung mahigit na 10 taon na yon na nagtrabaho ako, binigay ko yung todo, no? Wala akong natanggap na sweldo. Pero grabe ho yung experience na nakuha ko. Iba yung experience, yung karanasan, yung kaalaman, yung wisdom na ibinigay sa akin. At masasabi kong wala akong katumbas na pera yung pinagdaanan ko at yung itinuro niya sa akin. Sino dito yung nakapanood ng Bottom Line? With Boy Abunda. Yun ng 1.7 million yata na views at
patuloy pa rin siyang bakit ko siya kinukwento? Kasi lahat ng sinabi ko, ang daming nag-comment na, grabe, ang galing ng sagot, ang iba ang talino. Hindi ho talino yun. Karanasan yun. Diba? Hindi yun itinuro, hindi ko yun pinag-aralan. Hindi ho kami nag-usap ni Tito Boy. Diba, Tito Boy? Hindi ko alam ano yung itatanong niya sa akin. That was our first meeting. Nung umupo ako sa chair na yon at umupo siya sa chair na yon, hindi ko alam ano yung itatanong niya sa akin. Pero lahat ng isinagot ko, dala ho yun ng lahat ng volunteer work ko. Diba? So, meron ka ng dagdag kaalaman, o diba? Dagdag kaalaman dahil sa karanasan mo. Pangalawa, you know what it tells us, you know what it tells people, pag nakita na naging volunteer ka, ibig sabihin, may puso ka. Ibig sabihin, may commitment ka. Ibig sabihin, magtatrabaho ka hindi lang dahil sa sweldo, kundi dahil gusto mong magsilbi. Kundi dahil gusto mong makatulong. Sana marami pa ho ang maengganyo, sana maka-inspire pa kayo at makahikayat pa kayo ng mga kasama ninyo para maipagpatuloy ho natin ang ginagawa natin. Napakalaki ho ng utang na loob ng LGU ng Isabela City dahil karamihan ho sa mga achievements natin, karamihan sa mga ipinagmamalaki nating mga success stories natin ay dahil ho sa pagtutulungan ng LGU at ng mga volunteers natin. So, palakpakan niyo ang inyong mga sarili. Maraming salamat. Please claim as your achievement, no? Kung ano man ang naging achievement ng inyong LGU. So, thank you. Congratulations, everyone. Assalamualaikum. Sa parehong diwa, nagsagawa rin ng mga sesyon ng edukasyon. Tinalakay ni Alshima Rajab ang Soji Bill, nagbigay ng mga pananaw tungkol sa pumumuno ang ABA Incorporated at tinalakay naman ng City Population Management and Development Office ang kalusugang reproduktibo ng mga kabataan kasama ang ating butihing mayora. Personal naman na dinalo ni Councilor Carol Sacalahul ang nasabing kaganapan kung saan kanyang tinalakay at binahagi ang kanyang kaalaman ukol sa bawal bastos ordinance sa lungsod ng Isabela. Yun po, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wal barakatuhu. Happy Isabela. So, alhamdulillah, no, na meron tayong ganitong activities, no, para gather lahat ng mga, hindi naman sa lahat, pero kadamihan, no, ng mga kabataan sa Isabela City, no. Siyempre, una, para bigyang halaga at bigyan ng potential, no, yung mga kabataan natin sa Isabela City. So yun, napakahalaga, no, na talakayin o bigyang importansya yung Safe Spaces Ordinance, so yung Bawal Bastos Ordinance, dahil dito, no, mababawasan yung mga pambabastos dito sa ating lipunan, hindi lang po para sa mga babae, no, para din sa mga kalalakihan, at syempre na lalo po sa mga kapatid natin na miyembro ng LGBTQIA+. Sinundan naman ito ng masusing pagtatalakay ng financial literacy ni Ms. Rachel Villas-Helen, Employment Officer 1 ng Public Employment Service Office. Of course, ang nasabing kaganapan ay hindi magiging successful as it is kung wala ang ating mga youth volunteers kung saan sila ay taos-pusong nagbibigay ng kanilang serbisyo upang makatulong sa kabataan ng lungsod ng Isabela. Okay, so hello, good day. My name is Maida Idilis and I'm actually an exchange student, a former exchange student, and I just came back home like last June 13. Okay, so this event, like the Happy Isabela Youth Service, a day service, it is actually informative. Today, like I've learned a lot, like the speakers, the guest speakers actually are more informative, like they deliver their message like good, like they really conveyed their message so good. So like for me, it was informative. So ayun nga po, like napakalaking tulong po ito sa mga
youths, or hindi lang youth po actually, like kasi marami din po mga visitors like na kinuha ng mga SK. So, yan po, napakalaking tulong po ng pag-conduct ng activity na to. Hi! Happy Isabela! Ako po si Janine Shane El Ramizo, SK Chairperson ng Barangay Doña Ramona. Ang masasabi ko po sa programang ito, hatid ng Local Youth Development Office ng Isabela City led by Ms. Levinia Harajone. So, ang entitled na activity na ito ay tinatawag nating Happy Isabela Youth Volunteers, a Day of Service. So, dito malalaman natin kung ano-ano yung mga programa hatid ng iba't ibang youth organizations. Dito mismo malalaman natin kung ano yung mga hatid nilang service, lalong-lalo na para sa mga kabataan that will benefit them, na makakatulong, that will empower them, and most of all, that will help them as they grow up. And itong mga programang ito, hindi lamang to makakatulong sa sarili nila, but it will also help our community, especially yung mga nag-attend sa event na ito. And magpapasalamat din ako dahil sa suporta din ng ating mahal na mayor na si Siti Jalia Hataman at saka yung si board member Amin Hataman. Maraming salamat po kasi hindi po ito magiging successful kung hindi po dahil sa suporta ng ating mahal na local government unit. Yun lang po, maraming salamat. Hello, Happy Isabela. I'm the SK Chairperson of Barangay Tabuk. I'm Mahadikal Tupay Pastor Fide. And all I can say about this program, it was a blast. And I hope for more youth to encourage and come and join our upcoming program like this. And I hope to see you soon and all. That's all. Thank you. My name is Jason P. Sobrebega from Barangay Sumagdang. So, ang masasabi ko ngayon sa youth activities na naganap ngayong araw is sobrang saya at saka madaming mga iba't ibang tao na nakilala namin at makikita mo talaga na alive talaga ang youths ng Isabela. Sobra kaming nag-enjoy ngayon at maraming kaming natutunan. Gusto namin po magpasalamat kay Mayor Dada pati sa Alaydo. Nakapanayam naman natin si Board Member District 1 Amin Hataman kung saan nag-abot siya ng makabuluhang mensahe para sa ating mga kabataan. So, maganda nga yung youth advocacy kasi youth development pala is isa sa mga key advocacies ko. Simula pa ng term ko talaga as board member. So, of course, full support tayo sa initiative ng city, initiative ng local youth development office natin. No, so I want to congratulate lahat ng mga iba't ibang departments na involved sa program na ito. Mahalaga na ma-encourage natin yung culture ng volunteerism, especially sa youth dito sa Isabela. Message ko for the youth is, don't feel na wala silang kapangyarihan, wala silang kakayanan upang mapaunlad ang kanilang mga komunidad. Lahat ng mga pinakamagagaling na mga leaders natin dito sa Isabela at Basilan ay nag-umpisa sa ganitong klaseng trabaho. At kung tingnan natin saan sila napunta ngayon, yun yung potential ng ating kabataan dito sa Isabela. Nag-abot naman ng taos-pusong pasasalamat si Lydo Levinia Harajone sa pagtatapos ng nasabing kaganapan. Yes, very thankful po talaga kami and very grateful sa lahat ng bumubuo po ng aktibidad na ito, especially po sa support ng ating City Mayor, Siti Jalia Hataman, and also our SK chairpersons all over 45 barangays, ang ating mga youth organizations under Local Youth Development Council, and ang ating mga volunteers ng Local Youth Development Office. Without these people, without this group, hindi po magiging successful ang event na to today. So, thank you talaga sa kanila kasi naging posible at marami tayong nagawa today. Kahit isang araw lang siya, pero it is very fruitful and sobrang daming ganap. Yun. Unang-una, nagpapasalamat tayo and we congratulate our LIDO, Local Youth Development Office, headed by Ms. Levinia Harajone. And of course, sa lahat po ng mga volunteers natin sa LIDO at iba't iba pang mga partner organizations
for coming up with this event. Isa ho itong day of service mula ho sa ating mga youth volunteers ng Isabela City. Kasama din ho natin dito ang City Population Management Office, ang ating City Health Office na nagbigay din ho ng medical mission and medical services, ang peso natin na nagbigay ng financial literacy, ang Zwillig Foundation, ang 4th SF no, na lagi rin ho nating kasama. Of course, lahat ng mga SK officials, yung ating youth space mentoring na talaga namang sa mga reading activities natin kasama sila ng mobile library. So ito ay isang araw, of course, alay ho ng ating mga youth volunteers and at the same time, a celebration of the spirit of volunteerism na hopefully marami rin hong ma-inspire at sumama sa ating different youth volunteer organizations and services. Ang pamahalaang lungsod ng Isabela sa pamamagitan ng Local Youth Development Office ay nais magpaabot ng taos-pusong pasasalamat sa lahat ng mga organisasyon, opisina, ahensya at mga katuwang sa pagtaguyod ng kaganapang ito. Ang inyong walang sawang suporta at dedikasyon ay lubos na nag-ambag sa tagumpay ng inisyatibang ito. Inaasahan ng pamahalaang lungsod ng Isabela ang patuloy na pakikipagtulungan sa mga susunod na gawain para sa kapakanan at ikagaganda ng komunidad. And that was it, you guys! Yes, isa na namang mga kabulang episode ang naganap para sa araw na ito. Sana'y may natutunan kayo at nag-enjoy para sa episode na ito. Again, this is your host, Lodi Diggs, and at ang inyong sporty bestie, Christine. At abangan nyo kami sa susunod na episode ng It's Up! It's Up! It's Up! It's Up! It's up! It's up to you! Dito lamang yan sa Isa TV, your only island TV channel. Isa TV Production. Your only island TV channel.